Nabawa po tayo sa ating mensahe sa mga dito. Marami po kapatid na natin kasama sa mga dito. Sa ating pong pag-aaral, alam, epekto ng Ebanghelyo, katotohanan sa mga tao. Sinimulan din ang salita ng Diyos. Wala masama, epektuhanan niya, di ba? Yan ang paraan na tayo may ligtas. Pero kapag ipinapakaan natin ang Ebanghelyo sa mga tao, hindi pa rin pareho ang naging buwan, di ba? May mga taong sumusunod, may mga taong hindi. May mga tao na kahit ang gawin natin, yung pangalan at katotohanan, hindi pa rin sila maliligtas, ayaw nila. So ito po ating pag-aaralan sa mga kapito. Bakit gano'n? Sa ibang Ebanghelyo, ang isang kapag-aral sa kaliligtas, na bawat sumasimula tayo. Mula sa mabot, yung hindi sumagwek. Bakit hindi lahat ay naniwala sa Ebanghelyo? Bakit hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo? At ang kalungkutan po ng katotohanan, sabi Kristo na ating Panginoon, kakapilangan tayo ng nakasugpo ng katotohanan. Pero hindi para sa lahat ng natin, pero nakapilan tayo. Na ating Panginoon po ay nasa nakapako sa krus. Meron siyang panalangin. Sabi niya kanyang Panginoon, sinanalangin. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. O Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kailan ginagawa. Dahil alam nila kailan ginagawa, at hinihinala nila na yung ating Panginoon ay ang Kristo na kailan hinihintay, hindi nila papakin ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kailang ginagawa. Ito mga tao ito, sila yung mga tao nagsabi kay Pontius Pilate, narita ako ang ating Panginoon. Kapag ito isang pista ng Mahudyo, isang tao ng pista ng Mahudyo na tinatay ng Passover o Pasko sa ating lihat, maraming Mahudyo dito. At isang kaugalian nila at sa iyo magpapalaya sa pinagpo sa araw ng Passover. Pero hindi nila ating Panginoon ay kailan yung tapos ito. Ito yung mga tao ito ay pinapanalangin ng ating Panginoon. Dito po natin makikita ang espiritu ng pagiging Kristiyano. Ang ating Panginoon, kaaway niya, yung pinapanalangin niya. Kapag sila ay nagpapako sa krus, sa ating Panginoon. Pero ang kanyang sagot ay hindi galit. Tawarin mo sila sa pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa na sinabi ng Panginoon. Pero ito mga tao ito. So, say that now at the feast of the governor was accustomed to releasing to the multitude one prisoner and people. Pilate said to them, "Whom do you want me to restore the Christ?" Gusto niya palayagan natin sa mga bahas. For he knew that they had handed him over because of envy. Ang ating po ay wala sa kasalanan. Naigit lang sila sa ating Panginoon. While he was sitting on the judgment seat, his wife said to him, saying, "Have nothing to do with this judgment, for I have suffered many things to take a guilt because of him." Yung asawa po ni Pilato na niya, magmukha niya parusahan yung si Kristo kaya si Jesus. Dahil siya yung nagtatawag na alam sa kasalanan. Sa kanya palagi, kaya marami siyang kasambahin ng naranasan.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas instead of Jesus. So yung mga yun, kung sa palayaan ng ating Panginoon, wala pang kasalanan. Ang pinalayan na si Barabbas. The governor answered and said to them, which of the two do you want me to release to you? They said, Barabbas. I had said to them, what then should I do with Jesus who stole the Christ? When God heard like this, they all said to him, let him be crucified. Then the governor said, well, why? What evil has he done? But they cried out all the more, saying, let him be crucified. When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that the tumult was rising, naguluhan ay naguluhan, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. You see to it. Kainin ka natin ang Panginoon sa yung paano magkaligtasan kasi gusto niya pa maligtas sa tao niya. Hindi mga tao niya. Kung sila yung tao nagsabi, tapos kaya bagamat magpagin, wala naman siya kasalanan. Kaya si Pontius Pilate, tinanong ko si tinulungin ang ating Panginoon, wala siya nakita ng kasalanan. Pero si Barabbas, na isang magnanakaw, nilang pinulayan. Dito sa John chapter 18, verse 39. But you have a custom that I should release someone to you at the Passover. You therefore want me to release to you the King of the Jews. Yet they all cried again, saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Kung ating Panginoon sa pagkakataon na yun, malaking resulto sa kanya, di ba? Sa iyo na siya Diyos at katawang tao, kailangan malawala sa mga tao. Pero pinagbalik siya sa isang maganda. So ito yung mga tao niya, yung mga tao na sabi sa kanya, na ating Panginoon na siya ay takong puso. Yung mga tao, yan ang pinapadalayan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, gawa siya ng maraming mga namamalaga. Nakita nila. Pero pinagod pa nila ang ating Panginoon. Kaya nga sila itong nagtatanong sa ating Panginoon, anong tanda na yung bibigay sa akin? Sabi natin, wala namin bibigay kanya. Hindi ang tanda ni Jonas. At siya yung nasa loob ng isla na isda sa loob ng tatuwa. Kung gawin kanya. Wala namin bibigay. Hindi po sila naniniwala. Pero si Nicodemus, na isang ruler sa Namuti, nakita niya yung mga tanda na ginawa ng Panginoon. So John chapter 10 verse 1. Therefore, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, hindi natin alam kung bakit kami sumunta. Buti na sumunta. Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do the signs that you do unless God is with you. Nakita niya. May matantang ginawa ni malaking Panginoon. Tinanggap nila kung dito, sige, isang Diyos, kahit isang Diyos na niya. Pero ito pa kung nagpapakos ko sa ating Panginoon, nakita rin nila yun. Doon din na yun, nakita rin nila yun. Nung maaaral ang apostol sa pamamulan ni Apostle Peter, sa araw ng Pentecost, nung sabi ni Apostle Peter, Men of Israel, hear his voice. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you, katulad sinabi ni Nicodemus. A man attested by God to you by miracles, wonders, and signs. Ito itong salita mo ito, miracles, wonders, and signs. Pareho lang yan. One, miracles, kaya ito yung hindi kapangyarihan na nangyayari sa likas ng paraan. Of natural ways, ito yung galing sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi maaaring gawin ng sino ba? Maliban sa sinupo ng Diyos. Wonders, kung nakita may mga miracles, hindi magtaka. Yung ibig sabihin niya. At signs, hindi magtutulong sa'yo. Katulad ng mga pasok, sila nangyaraw, hindi kasama ng mga tanda. Sila nagpapakita sa mga tao nakikinig, kaya sila yung sinupo ng Diyos. At sinasabi na nagawin sa Diyos. God will truly be your gift. So alam nila yun, nakita nila. As yourselves also know. Nakita nila yun. Hindi na pwede itangkit. Kung sabi ni
ng mga puso. Hindi pwede nakita niyo yung kanya. Anong ginawa niya? He being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God. He have taken my lawless hands, and crucified and put to death. Binatin siya. So tingnan ninyo ang mga klaseng katapatan ang pangaral ng mga gusto. Libo-libo mga tao. Ang ito, mga libo-libo ng tao ito, ang ipapasok sa ating mga ito. Kaya sabi ni Pedro, pinako sa Diyos kanya. Pagabat, nakita niyo mga bagay na kanya ito. So tingnan niya dalawang ito. Sinagot niya, nakita niya. Ikaw kanya ito, kaya sa Diyos. Ito mga nagpapasok sa ating, nakita nila. Pero din ang iyong pala ng ating pag-ibig na naman. So, gumawa ng miracle sa ating Panginoon para matunayan niya na siya'y sinungo ng Diyos. Pwede siya bigatan ng mga majority ng mga Diyos. Nireject nila na ating Panginoon. So, paano sagot na naman? Sabi ng Panginoon, patawarin sila. Hindi nila alam kung kailan ginagawa. Pero sagot na naman. Siyempre, kung nanlalangin ng Panginoon, sasagutin sila ng ating Panginoon. Sinagot na ba? Ako nakakabot ito. Sinagot ng Panginoon ng panalangin niya. Sinagot na ba ang panalangin ng Panginoon? Nakabalan sila. Ano siya pinatawag na? Dito sa chapter 2, hindi na. When a preacher read these words, this is a gospel, manifested by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your peace. As yourselves also know. He being delivered by the determined purpose and knowledge of God, he have taken by Lord's hands, that crucified and put to death. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Nung yung mga tao ito, na sumigaw ikaw sa krus, ginawa na nila sa kanya sarili, kalooban. Pero ginawa na nila sa kanya sarili, kalooban, tinupad lang nila ang plano ng Diyos. Narating pa yung mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi nila alam yun. Kasi gusto nila ipasok sa ating Panginoon, dahil hindi sila sa ating Panginoon. Sino Jesus na yun? Kung sa Acts chapter 2, verse 56, pagkatapos sa mahabang pangalan ni Pedro, kasama na ibang mga gusto, ito ang kanyang konklusyon. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Master. So, yung pinaka niya sa ulo, sabi ng Apostle Peter, at yung mga gusto, itong si Jesus, yung pinaka sa ulo, yun ang hinihintay mo. Ito ang hinihintay ng Messiah o Kristo, kasi ginawa Panginoon ng Diyos. Ibig sabihin, siya yung Panginoon kaysa susunod. Siya, kailangan rin sumulo sa kanya. Saan yun sinasabi Pedro? Ginawa siyang Panginoon, kailangan rin sundin kanya. At siya yung Kristo naman, siya ang tagapagligtas. Kasi pinahon niya sa sabi ng mga gusto, nung maaral sila sa Pentecost. Ngayon, siya ang Kristo. From God raised up, having loosed the pains of death, because it was impossible that he should be held by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover my flesh also was rest in hope. For he will not leave my soul in Hades, nor will allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You have made me full in your presence and utility. Quotation na Psalm 16:11. Ito sinasabi, tinapid. Yan ang ating Panginoon. Nung nabuhay na pagpili ng ating Panginoon, pinatunayan lang niya yung tinupad na niya. Ito ay Pedro, si Paolo ang patuloy ko yung aking itatay, mga iglesia, at kapagkarihan ng Hades, ay di mo na naglalang sa kanya na niya. Dahil siya mabubuhay mo rin. At sa pagkabuhay na pagpili ng ating Panginoon, pinatunayan lang niya, siya ang Diyos. Kaya, basahin po natin. Sa Matthew 16 verse, yun ang making confession, sinabi niya, Apostle Peter. Bakit pinagbawalan ng Panginoon kung di lang magsabi? Sa Matthew 16 verse 8,
Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Bakit? Kailangan niyang patunayan yun. Sa Romans chapter 1, verse 24, concerning his son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David, yun ang sinasabi kanina, according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Ang nabuhay na pagbiling ating Panginoon, mula sa mga patay, pinatunayan niya siya ang Kristo. Siya ang ng Diyos, na may pagkalit. So, ating Panginoon pinawin sa krus. Pinatunayan ng mga apostol sa Acts chapter 2. Yun siya nakikita ito ay siya yung Isaya, siya yung Kristo. Isipin po natin, nakilang pagkakasa na ginawa ng mga tao, yung pinawin sa krus ng ating Panginoon. Si Jesus ang natuparan ng pangako ng Diyos kay David. Dito sa 2 Samuel chapter 7, verse 12, and then verse 15. When your days are fulfilled, and you rest with your fathers, kung pagkakagal ang patay sa I will set up your seed after you, who will come from your body. Ito'y galing sa lahi ko. And I will establish his kingdom. He shall be the house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. Kailangan pa rin ang Son of God. Pinagsasabi ngayon, siya po ang appointed Son of God. Ito yun. Kailangan natin Panginoon. Pinagsasabi na gano'n, malaki kanyang pagkabigla, malaki na ating Panginoon. Pinubuhay niya ang pwesto ng ating Panginoon. If we commit sin, I will take the name to the blood of man, and with the blows of the Son of Man. Sinasabi na nakikita niya naman. Natulad ng sino mga pagkakapag siya, papalito siya na siya. But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul. Dahil sinabi Saul, dinalis ang pagkahari ng Diyos, whom I removed from before him. And your house and your kingdom shall be established forever, for your throne shall be established forever. Yun sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel kay David. Meron kanyang magagalit sa iyo. Hindi sinabi at tinupad ng Panginoon kung sino po yung mabuhay. Acts chapter 2, verse 29. Men and brethren, let me speak freely to you on the favored day. That we spoke dead and buried, and his soul is with us to this day. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him, ito yung kanyang pangako. God, on the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was of left in others, but with his flesh in corruption. Hindi mo bulok ang Panginoon ay nabuhay sa buhay. This Jesus has raised up, has raised up, of which we are all witnesses. Nakita na lahat ng mga apostol ang pagkabuhay ng mabuhay ng ating Panginoon. Therefore, being exalted to the right hand of God, and then we receive from the Father the promise of the Holy Spirit before the place which you understand. So, ito ating Jesus na pinawin sa cross. Ito yung hinihintayuan niya. Ito yung galit kay David na magiging galit niya. Sige, pinatay sa cross. Yun ang ginawa ng mga tao. Ito pinatay na sa cross ng ating Panginoon. Yung Jesus na kailang pinako, ay ang hinihintay ng Mesiya, Misaya. Yung salita ng Messiah, ito yung Grego po. Yung salita Christ o Kristo, yun yung Grego. Pero wala yun. As he resurrected from the dead. And so, therefore, I will know the house of Israel, know assuredly that God speaks Jesus who is crucified but glorified. Palagi yung anong damdamin ng mga tao yun. Yun yung extra. Hindi naniniwala, hindi naniniwala. Anong damdamin ng mga naniniwala, hindi naniniwala? Sige, galing. Pero meron naniwala. Hindi naniwala na ito, Jesus na tinawa sa krus. Yan ang Panginoon ng Kristo. Pero naniwala sa hindi lahat yung galing. Hindi naniwala. Nasakta na kailang puso. In other words, naniwala sila. Nasakta na kailang puso sa kahulingan. Guilty sila. Tinatagap nila. Now when they heard this, ito puso, they were cut to the heart.
and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa malaking pagkakasala namin ginawa? Pinako namin sa krus. At Kristo, Panginoon, na ginawa sa krus. Ano ang gagawin? Sino yung tanong ngayon? Anong gagawin namin? Hindi nagpapakilala sila ng nagpapakumbaba. At tinanggap nila na sila nagkasala. At gusto nila mapatawad. Yun ang essence ng tanong, anong gagawin namin? Anong gagawin namin para mapatawad kami sa malaking kasalanan na ginawa namin laban sa aking Panginoon at sa Diyos? Ito na sa Then Peter said to them, ano yung mga naniniwala? Gusto mo palatayan nila sila eh. Yung sinasaktan sa kanilang puso, sumasaktan sila. At ano kung pasasaktan sila? Bigla sa sila, meron silang gagawin. Repent. Then this is Peter said to them, repent, and let every one of you baptize in the name of Jesus Christ for the remission of sin. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise, ano yan? Pangako ng kaligtasan is to you and your children and to all one of our as many as the Lord our God will call. And with many other words he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Kasi sabi ko sa likong lagi ko, that those who gladly receive His word, sila nagala. And those who gladly receive His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. So, hindi na sila. Bakit? Kapag sila yung nagpapaba, binuksan nila kanilang kaisipan, na sila yung nagkasa. Binuksan nila kanilang kaisipan doon sa katotohanan na pinag-aaral ng mga gusto. Ito ang message na ito na aming pinahos sa krus. At nabuhay na pabalik, ito ang hinihintay namin tagapagligtas. Gusto nila papatawaran dahil sa kanilang nagilang kasalanan o malaging kasalanan na kailan naligas na sila. Oo, dahil siya isabulong sa amin. Isabulong sila sa Evangelio na dahil Panginoon. Na sila po, sila po ay mayroong pagpapakababa. At kinilala nila na mga apostol ay nagbigay ng katibayan mula sa mga nagsulatan. Na yung mga hula tungkol sa tagapagligtas na narating ay tinatong na natin. Kaya sila yung magkailangan. Lupa doon sa mga balong-lusokan. Ipinangalan ng asik, pero nahulog sa mabuting lupa. Ito yung bini ay loro. Ito'y nabuhay, ito'y naman chapter 13 verse 28. But he will receive seed of the ground, of the good ground, is he. So yung mga lupang hindi mga tao, you see who hears the word, and understand it. Tinanggap nila yung salita, tinulawa nila, we did bears fruit, and produces some 100-fold, some 30-fold. Doon nagbuka. Bubo. Pagkatlo. Doon ang nangyari sa mga tao na sa Acts chapter 2 ay sumunod sa palataya at sisit ng Moses Suma. Bubo yung salita ng Diyos sa kailang puso. At sila nagbuka. Yun ang kailang kaisipan. Yung bakit sila nagkas. Hindi yun nasa kailang kaisipan. Sila may parehong spirito na mahudyo na taga-Berea. Tinanggap nila sa kanya. Pinatalayan ng Pito-Torite. These were more fair-minded than those in Thessalonica and not received the word with all readiness. And search the scriptures daily to find out whether the things were so. Nung ginawa nila yun, sila pa yung sumumalatayan. Therefore, many of them believed and also that a few of the priests, prominent women as well, siya sa palatay. Dinagdagan siya. At tinutunayan ko ito. So, ayan ang pag-epekto kung gano'n na natin puso. Nakinig tayo, binuksan natin na natin medyo pa, inunawa na tayo sa mulo. Kakaroon tayo ng kaligtasan pagkakaroon ng ating puso. Sila yung matalimahin. Hindi matigwas sa puso nila. Katulad ng ating Panginoon
Sumunod sa kanya naman, pero sa kamatay sa Diyos. Ganon din yung mga tao. Because Hebrews chapter 5 verse 8. Ito po ating makikita. So he was a son, yet he learned obedience by the things he suffered, and then he became perfected and became the author of transformation to all who obey. Ay, sumunod, tayo ay maliligtas. Kaya kailangan tayo sumunod sa ating Panginoon. Bakit? So yan ang Panginoon. At siya ang ating Panginoon, sabihin siya, saan ito sundin mo? Maliligtas. Sumunod tayo sa Panginoon. Tayo maliligtas. Pero may pagkalawang pagkakataon. Naging pag-handle na katulad sa Acts chapter 2 ay pinangalan ni Stephen. Pinangalan niya yung pag-handle na yun. Mas malawak ang kanyang pangalan niya. Bumalik siya sa Old Testament sa pangako ni Abraham. At ang pagkakaroon ng bansa ng Diyos sa Egypto at ang kaligtasan sa pamamagitan ni Moises na nakarating sa bansa ng pangako at ang pagkakatag na iglesia ng Panginoon. Yung next kay Stephen. Ano nagyan kay Stephen? Pinatulan niya, katulad ng mga apostol. Yung mga apostol, pinatulan nila. Ang mga holy na nagpapasok sa ating Panginoon. Nagkasala nila. Binaon sa krus. Tulad ni si Stephen. Pinatulan niya ang Israel. Sila yung mamamatay propeta. At sila yung pinatay nila ng Diyos. Ito yung pinangal Esteban. At merong emphasis. Nalagay ni Isa na matakot yung mga anak. Pero ang epekto kung hindi gano'n ang paraan niya. Parang pa rin. Sabi yan ang nasabihan, maraming paraan na papalitan mo ang isang pusa, pero hindi magagusto ng pusa. Kaya tataan-taan mo yung pagbalat, ang ipaglayo mo kayo, masasakot ng pusa. Ito ang sabi ni Stephen. Ito ang sabi ni Stephen. Stephen. Stiff-neck. Ano po yung stiff-neck? Kung may stiff-neck yan, ito mo. Sa direksyon na ilim mo. Hindi ka makatingin sa buwan. And uncircumcised in heart and ears. Ang ibig sabihin yun, sarado ang inyong puso at ang dinig. You always exist the Holy Spirit as your Father's deed. So do you. Which of the prophets be the fathers that persecute? Yun ang mga propeta yung pinag-puso ng mga magulang. And they killed. And they killed those who were foretold at having of Joshua. Pinatay din nila kanya yung patuloy. For whom you now bring up the prayers and murderers, we have received the law by the conversion of angels, and have kept it. Alam mo, kaya ito sa mensahe, parang wala. Pareho rin may epekto. Sila rin ba'y sumunod sa mga Stella at tulad sa Acts chapter 2? Anong epekto sa hindi sila rin kumaba. Hindi na tinagap na sila nagkasala. They were mistaken, they were not in the heart. Pareho ka. Nasaktan din ang puso nila. Dito nasaktan din ang puso nila. Pero, ganun din pa epekto. And they gnashed at him with their feet. Galit na galit. Then they cried out to the loud voice, stopped their ears, and ran at him with one voice. And they cast him out of the city. Ito yung ayos ako sa inyo mag-says. May isang tao nagkakasala at may mga saksi, dadali ka sa labas ng bayan, papatuloy ka nila. Yun ang ginawa nila. And the witness laid down their clothes at the feet of the young man named Saul. And they stoned Stephen as was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. They knelt down and cried out in the loud voice, Lord, you have charged of them to see. And when they had said this, there was so nothing. Iba yung epekto, iba. Sa Acts chapter 2, sumunod sila. Sa Acts chapter 7, pinagay nila. Stephen. Katulad din ng Pharaoh sa Old Testament. Dahil din tayo sa mga plagues na pinagay ng Diyos. Ibesa sila pagpabasa ng mga Diyos. Pinagay kasi yung puso niya, ganun yung mga tao. Pinagay sila kayo ng puso. Hindi sila kayo kay Esteban. Pinagay sila. Sabi ng Panginoon, kasi pumunta sa lupa, hindi mo nagdadala ng kapayapaan. Ako yung nagdadala ng kapayapaan. Hindi kapayapaan, di ba ibang kapayapaan? Kapayapaan sa kaisipan na wala ng gulong. Hindi naman natin
kapayapaan, sabi ng Panginoon. Ang kapayapaan, yun ng Panginoon, ay ang ating pagkalumbali sa Diyos. Tama, yun ang kapayapaan. Pero physical na kapayapaan, because they did the letter. Do not think that I came to bring peace on earth. I didn't come to bring peace to the soul. But I have come to set a man against his father, a daughter against her father, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. Who will love his mother and mother more than peace and for his own king. He will love son and daughter more than peace and for his own king. So yung ipagyan ng ating Panginoon, nagpapahiwala yun. Masakit po. Kaya nga magkakawa yung mga isang pamilya. Dahil sa mensahe, Panginoon, never po say, inaatulog ka rin yung pag-ibig na ikay sa pagkasalanan. Ano po say? Yun sa Stephen, pinatagsan. Natigas sa puso ng mga tao. Kaya ito siya nagpunta. Bakit tayo naligtas? Hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan ng Diyos. Kaya siya natigas ng aming mga puso. Kaya naligtas. Ang katotohanan, hindi magmatawi na. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero po rin ang Ebanghelyo, hindi siya magmatawi. Sabi ni Pedro. So kung nasaktan sila, pag pinangalan ng Ebanghelyo, nasaktan pa rin natin na. Hindi nga lang tayo papatay. Pero sa alam-looban, nasaktan na. Since you have purified your soul in obeying the truth to the Spirit, to love of the brethren, love one another fervently in the pure heart. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible to the Word of God. So ito, ito hindi nasisira. Hindi wala nasira. Which lives and abides forever, because all flesh is of Christ. All the glory of man is the flower of the grass. The grass withers and his flower falls away. Kung nagtatanim tayo ng mga gawala, alam natin yan. Isang araw, nakakaganda na gawala natin. Gusto na araw, hindi sinalanan tayo. But the word of the Lord endures forever. Now, this is the word by which the gospel is preached. Hindi mo babaw, hindi mo rin. Bakit hindi siya magbabaw? Dahil ang kanyang solusyon sa isang problema, hindi na babaw. Ang isang problema ay kasalanan. At hindi nagbabago kasalanan. Pag nagkasala tayo, iwalay tayo, hindi magbabago yun. So, yung solusyon sa kasalanan, hindi magbabago. Kaya yung problema, hindi siya nagbabago. So yung katotohanan, so yung pag-ibig, katulad ng ulat panahon, at pinangalan na, masasaktan tayo. Dahil siya nagsabi ng ipag-ibig, dahil nagkakasaan na kailangan tayo magbago sa puso niya. Ang problema, hindi yung mensahe. The message is good. Ang problema, hindi yung problema kung paano ito itinuro. Kung di nakikinig. Doon yung perception na dahil ang katotohanan, masasaktan tayo palagi. Lalo kung tayo nagkakasala. Masasaktan ka pa rin. Kahit ang ituturo ng mga aral, hindi kasalanan mo, masasaktan ka pa rin. Yun ang nature ng katotohanan. Ang katotohanan, kung hindi ka nagkakasala, hindi mo masasaktan. Para ka tayo, meron tayo rin, ng bata, may kulay victorious. Pero sunod ka, lalagyan na ng sakit. Bakit? Pero nakakita sa wala na wala sugat, wala. The Ephesians, Hebrews chapter 4 verse 12, ang nature, ang kalikasan ng salita ng Diyos, sa'yo matalas ka niya. Ito po, yung says, ito po kung tamak na ito yung tamak na ito yung dalawang dahil. Kahit sa tatamahan niya, masusugat ka niya. For the Word of God is living, so effective, and powerful, so yung makapangaliyang, and sharper than any two-edged sword. Kahit pa mo yung masipa sa salita ng sipakas. Yung Acts chapter 2, di ba siya nasalita? Meron ka ito naman. Sa Acts chapter 7, di ba siya nasalita? Meron ka ito naman. Pinagkarap tayo sa salita. Hindi ba tayo masasaktan pag pinasiwas sa atin yung dalawang ating tamak yung dalawang masasaktan. Pero kailangan ko ito. Hindi lang natin nararamdaman yung sakit dahil may listis yan. Pero actually, kakao ko dahil naglaman ako. Pag-inom ko lang, pero paano ko naman ako? Basic yun. Pero kailangan ko rin.
tayo. Pero di na salita. Ito lang ang tanging paraan para tayo maligtas na nalita. Romans 2 verse 67 or 60. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Pagiging nagbibenta lang isang produkto at falsifikado yung produkto mo, hindi ka mo mahihingi. So yan, wala na naman pa rin naglilimuhan. Pero bakit hindi na hiyas pa? Dahil tiyak siya na ito yung mga pangalian niya. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone, kahit sino man yan, who believes, for the Jew person also for the Greek. Yun ang kapagandang. Now, John 17 verse 70, nananalangin ng Panginoon sa kanya, sanctify them by your truth, your word is truth. Yung sanctify kanya, hiwalay mo sila kanya. Saan? Sa lahat. At siya pa, makita na kanya, naging katotohanan. Ang salita mo kanya, nagkatotohanan. So, ito lang tayong paraan para tayo nakalitas para sa ating mga kasalanan. Hindi tayo nagbigay ng kakwila kung tayo nagkakasala. Pag nagkasala tayo, definitely, tayo kayo. Sa Isaiah chapter 59, verse 1, hindi na sabi, Pablo sa pasensya kaya. Ang kasalanan nyo, yung kasamaan kanya, sila paniwalay sa inyo sa Diyos. Kaya nagkasala tayo ng Pilipinas. Tayo makikiwalay sa Diyos. Ano gagawin na? Kailangan lang tayo magpapagawa. Every time may pinapakasalita ng Diyos, hindi kasalanan tayo kung pagkumala natin. Nagkapit natin ito. Ito yung totoo. At kung meron tayo nagkakasala, nagkapit natin ang nagkakasala. Sumunod tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay hindi Kristiyano, ito yung gagawin natin. Ito na nagkagawa ng mga Hudyo sa chapter 2. Now when they heard this, they returned to the ark and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren of Samaria. Then Peter said to them, Repent, and let every one of you baptize in the name of Jesus Christ for the remission of sin. They shall certificate for those. Yun nga, ano kung sa John 10, nagkasala? The first John, chapter 1, verse 9. If we confess our sins, tatag, hindi mo pa rin nagkasala. Na hindi mo pa kayo na nagkasala ka, hindi mo kinakita na nagkasala. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Walang kasalanan, hindi pwedeng linisin ng Diyos. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun ang kapangyarihan ng kanyang Panginoon. If we say that we are not sinned, sinasabi natin hindi ka pa nagkasala, we are very malaya. Ginagawa natin sa sulat. Sinasabi, na lahat din nagkasala, sinasabi ko. And his word is not enough. My little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, hindi natin may tatatuan na kahit siya na tayo, hindi tayo magkasala. We have an advocate with the Father, our name tayo authority, Jesus Christ the righteous. In himself is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for the whole world. So, both ways, Kristiyano ka, Kristiyano, magkakawalan ng Diyos. Kapag natingilaan natin, ang kanyang salita, tayo siguro sa Diyos. Hindi nagpapagyo. Wala yung kayo ng salita ng Diyos. May epekto ng salita. Kung tayo nagturo ng mali, na posibilidad kaya nagtuturo na lang yan. At may nagsabi sa atin na tayo nagkamali. At hindi sinabi sa pamamagitan ng palalasyon na, anong gagawin mo? Kailangan mo kagabi. Tignan mo, totoo. At kung totoo kagabi mo, kagabi ka. Kulitan mo. Dahil kung hindi ka malaligtas. Pati nakikigit sa'yo, hindi rin malaligtas. Hindi ka dito. May isang tao, pangalan si Apollos. Now, a certain Jew named Apollos, born at Alexandria. Kung po sa Alexandria, mayroong malaking library doon. But hindi kayo ni Alexander the Great, dahil na Alexandria. So, malaking library doon. Ano look for it? May industry to church. Kaya magaling mo sa kita. At siya marunong sa mga nasulata. Take care of Jesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and thought accurately the things of the Lord. Kaya rin siya pa rin.
Going you only the baptism of John. Hindi yan ay focus mo na ating Panginoon. Sa much of faith, alam na yung focus mo ni John. So you began to speak boldly to the Lord. When Aquila and Priscilla returned, they took him aside and explained to him the way that more accurate. Tinanggap ni Apollos pa rin. Hindi ito. Dahil pag itutulong pa rin kayo, pagkatapos ng turuan, di ba, Aquila at Priscilla, there is a responsibility. Ganun din. Kailangan ka magpapaba. Galing. Totoo din ito, pag pumunta sa atin sa kapatid, sasabihin sa iyo, sa isang kapatid, kaya masala na. Kailangan magpapagalan. Kaya ginagawa lang yun para sa ating kapagalan. Hindi para sa kapagalan ng kapatid niyo. Kung natin discredit yung nagtutulong ng totoo, ay kasasaktan tayo. Masaksan na, tinutulong niya ng totoo. Nagsubad si Pablo sa mga ng Galasa. Sinabi yung katotohanan tungkol sa kausa ni Moses. Na hindi na ito ang kausa ng Diyos. Hindi kausa ng ating Panginoon. Hindi ko kayo. Sinabi niya. Alam sinabi niya. Nagkan mo siya. Nasaktan sila. If I therefore become your enemy, because I did it. Pag inaawat natin ng totoo, hindi natin inaaway ng halalan mo. Hindi mo siya naaway. Gusto ko na siya mag-isas. So, tayo magaling. Mas napakatay. Dahil sa mga tao ng mga masakit, at pinapakalan ng pagkakaroon, hindi mo nakikita. Yung trabaho na yun, yun ang pinaka-trabaho kung hindi pinagpapasalamat sa lulo na. Pag hindi nalalari, pinapakalan natin ng ito. Ngayon, tanong natin sa ating sarili. Anong epekto ng katotohanan sa atin? I think at tulad sa chapter 2, na mapagkakakumahan natin ang totoo na pinapagkamalaan na ginagawa. O spirit ng mga tao o kay Stephen na may matigas na puso at ifisiko doon sa tulog ng tulog. Ang tayo. Gusto natin maligtas ang namin sa kailangan tayo pagpupumaan. Nagkabi natin ang katotohanan para tayo magkaroon. Hindi lang pa. So, pero mga tao na hindi mag-iskal. Pagdating natin, makipagkita po dito. Kailangan tayo sumampalataya, sinampalataya. Dahil nabigyan sa buhay na buhay para sa ating kaligtasan, kailangan tayo magsisi. Dahil kailangan tayo mabuhay na iwalay sa loob ng Diyos. Kailangan natin mabahay sa ating bibig sa Jesus sa ating Diyos. At pagpuputisyon. Ginawa natin yan, 100%. Ang ating mga kasalanan ay pagpapagawa ng Diyos. Ito namatay ka sa Panginoon. Pagdating ng Panginoon, kasi na. Really, effect nila sa salita. Salita lang ito, pero effect nila sa mga tao. Mapagsig. Perform. Dahil na-effect sila, kaya pa pag ipinapakalan natin ang salita. Ito po ating mensahe sa mga punto. Ulit,